Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules sa ikalawang linggo ng Adbyento. Ilang araw mula ngayon, sisimulan na natin ang simbang gabi. Halos marami sa atin mag-i-schedule ng kanyang simbang gabi masses. Ito ba ay 7 p.m. or 9 p.m.? Yung iba naman siguro ang mas gustong maging schedule nila ng simbang gabi ay 4 a.m. or 6 a.m. Pero anuman yung piliin nating schedule para sa ating mga sarili, meron tayong gagawing sakripisyo. Meron tayong gagawing adjustments sa ating mga schedule. Kaya medyo makakaranas tayo ng pagkapagod, pagkapuyat. Kaya kung babalikan natin ang ating ebanghelyo, ang sinasabi't pinapaalaala ng ating Panginoon ay kung nais natin na magkaroon ng kapahingahan, lumapit tayo sa Kanya. At iyon ang nais kong bigyang diin sa ating pagninilay. Sa mga panahon ngayon na tayo ay nagpapakapagod sa maraming bagay. Sa paghahanda para sa Pasko, sa marami at kabi-kabilang mga Christmas party, at sa maraming mga pinupuntahan at dinadalaw, etc., etc., talaga namang nakakapagod. Pero bigyan natin ng importansya ang pananahimik, ang pagdarasal, ang pagninilay. Sabi nga, sa pagsilang ng ating Panginoon, hindi lamang natin basta't kailangang tignan ang sanggol na isisilang sa Belen. Ang kailangan ay pagmasdang mabuti. So magkaiba ho kasi kapag sinabing, titignan ko yung baby, wow, ang ganda naman, tapos na. Pero pag sinabi kong pagmamasdan ko ang sanggol, ibig sabihin nun, titignan ko siyang mabuti at papasukin ko yung mundo ng sanggol na yon na isinilang sa Belen. At doon magsisimula ang pagninilay, doon magsisimula ang pagbabalik tanaw, doon magsisimula ang tunay na pagdarasal. Kaya ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo ngayon ay sa kaabalahan sa maraming bagay, maglaan pa rin ng kahit 15 minutes kung sobrang busy para manahimik, magnilay at magdasal. At yung 15 minutes na yon ay napakalaking bagay para maibalik natin ang ating sarili sa tunay na mahalaga, sa tunay na mas dapat nating bigyan ng importansya. Kahapon, maagang umalis para pumunta sa Antipolo Cathedral at sunduin yung bisita ni Bishop Ruperto at samahan doon sa Pililya sa Bugarin. Naging nakakapagod at napakahirap ang aming pagpunta sapagkat medyo umuulan doon at kinakailangan maglakad dahil maputik, hindi makakapasok ang sasakyan, kaya nakabota kaming lahat, pati yung bisita ni Bishop Ruperto, umuulan, maputik, exciting. Malamig, malakas ang hangin. At nandun kami hanggang after lunch, pagkatapos diretso ng Antipolo ulit, dun sa parokya ng Immaculate Heart of Mary, para bisitahin yung parokya at ipakita yung tinatawag na Via Dolorosa sa Antipolo at kinakailangan akyatin namin ang Stations of the Cross. Kaya sabi namin, nagbibiro kami, kaninang umaga ang nilakad natin maputik na daan. Ngayon naman, ang nilalakad natin mabato at pataas na daan. Talagang nakakapagod,
talagang nakakapanghina. Pagkatapos bumalik sa parokya, nag-ayos lang ng kaunti, diretso sa kumpisalan sa Kalumpang. Makikinig ng mga kumpisal, ng mga tao na para bang isa na namang karanasan ng pagkapagod. Kasi ibang klase ang pagod kapag ikaw ay sinasabihan ng mga negative energies, di ba? Iba ang pagod kapag ikaw ang sinasabihan ng mga kasalanan ng mga tao. Sabi nga, ang katulad namin kapag kami nagkukumpisal ay basurahan. Tinatapunan kami ng basura ng mga tao. Tinatapunan kami ng mga kasalanan ng mga tao. Kaya pagkatapos ng maghapon, tulog. Bagsak talaga. Wala nang kung ano-ano pang mga tulog na agad. Pikit na, maya-maya, ilang segundo lang, tulog na. Pagdating ng 2:30, gising na ulit. Nakakapagod, pero kapag palagi nating hihingin ang tulong at biyaya ng Diyos, kapag palagi tayong maglalaan ng ilang minuto sa katahimikan, sa pagninilay, sa pagdarasal, lahat ng pagod nawawala. Lahat ng hirap nawawala. Kaya iyon mga kapatid, ang pagsikapan nating gawin. Na sa kabila ng maraming gagawin natin ngayong panahon na ito, kahit sa isang sulok lang ng bahay, maupo lang doon, manahimik, magnilay, at magdasal. At iyon ang pagkakataon para maka one-on-one natin ang ating Panginoon. Kaya sa kumpisal, sabi ng mga pari kagabi, ano ba yan? Hindi pa nagsisimula ang simbang gabi, inuubo na tayo lahat. Kasi ang dami naming kumakahol. Kaya kapag sa kumpisalan, kailangan may katabing tubig para kahit kumakahol, tuloy pa rin. Pero sabi ng isang pari, kailangan nating magpahinga bago magsimbang gabi. Para kapag nagsimula ang simbang gabi, matapos natin ng maayos nang hindi tayo nagkasakit. Pahinga ang kailangan. Pero this time, pahinga kasama si Lord. Amen.